Mayo upang makiisa sa ating banal na misa na pangungunahan po ng ating minamahal na Reverend Father Pete Sichon. Mga kapatid, tayo nagkatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga rin po, Father Pete. Pakibati muna mga kapatid. Salamat po. At sa araw na ito, ating tunay na pasalamatan ang ating Diyos Ama, ang Diyos ng buhay, sa ipinagkaloob na buhay sa ating mahal na kapatid na si Apo Conching. Ito ay isang pagdiriwang, hindi lamang pagdiriwang ng kanyang sariling pagkatao, ng pagsilang niya, kundi pagdiriwang ng tunay na pagsilang ng pananampalataya na pagkakaloob na ipapamalas sa bawat isa sa atin. Kaya purihin at pasalamatan natin ang Diyos Ama sa banal na misang ito. Upang ating tagapin ang biyaya ng ating Diyos Ama, hilingin muna natin ang kapatawaran sa Kanya. Lalo-lalo na sa mga pagkakataong hindi natin iningatan, hindi natin minahal ang buhay na pinagkaloob sa atin.
sa Diyos sa kaitaasan. Sa kalamang ang banal na kaastaasan. Ikaw lang ang Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo. Ng Diyos Ama, ng Diyos Ama, Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa palakpakan natin ang ating Diyos. Pakiyuko muna ang iyong ulo at iyo munang damhin ang tunay na buhay na ipinagkaloob sa iyo. Buhay na tunay na masasabi nating biyaya na galing sa Diyos. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala sa bawat isa sa amin. Tunghayan mo po kami ngayong umagang ito na nagdiriwang sa pasasalamat. Pasasalamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa at higit sa aming kapatid na si Apo Conching. Sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin dahil sa buhay ng iyong buktong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo na tunay na nag-alay ng kanyang buhay upang bigyan kami ng bagong buhay. Naway, ang pasasalamat namin ito ay isang pagkilala rin naman po sa kagandahan ng iyong kalooban na kilalanin at damhin ka namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo. Kung talagang di bubuhaying muli ang mga patay, kung hindi bubuhaying muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan
na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman, kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya't ako'y dumudulog at sa iyo humihibik. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y namamalas, kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang ating mabuting balita ay ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena. Mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan pa, magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga din po. Sa letrang, ano sa Tagalog ang G? Anyway, sa letrang G, 5, 6, 56. 56 na ba? O tama? O 50? Mukha ka 60 eh. Sabi ka, sa letrang G, 56. Pero mas magandang pakinggan, 5, 6. Kasi kapag 5, 6, malaki ang tubo o kakaunti? Malaki ang tubo. Malaki na naitubo mo sa iyong buhay, sa iyong edad na 5, 6.
Ang mahalaga, hindi ka lang, o hindi lang siya tumubo. Hindi lang tumubo ang Panginoon Diyos, kundi tumubo siya ng malaki sa iyo sa araw na ito, sa iyong edad na 5, 6. Kaya, happy birthday. Happy birthday. Palakpakan natin si Apo Coaching. 56. Matanda na ba o bata? Bata. Tignan niyo naman ang mukha ni Apo Coaching. Mukha na 60. Parang ako. 60. Eh ano ngayon? Ano ngayon kung mukha na tayong matanda? Kung mukha ka ng matanda, ang mahalaga, sa iyo mayroong nagmumukhang bata. Yeah, yun ang mahalaga. Alam mo, kung minsan, parang hindi malayo ang karanasan mo sa karanasan ko. Minsan nakikita kitang may pagkakataong pagod na pagod ang pagmumukha mo. Pero, ano ngayon kung pagod ang pagmumukha? Ang mahalaga, kapag napapagod ang iyong mukha, o pagmukha kang pagod, naaalis naman at nawawala naman ang pagod. Hindi lang ng pangangatawan, kundi pagod ng kaluluwa ng iba. Yun ang mahalaga. Ano ngayon kung minsan nakikita kita at dama ko ang iyong kalungkutan? Ang mahalaga, mayroon kang napapasaya dahil ang kalungkutan mo ay nanggagaling sa kamalian ng isa na nasa mo na ito ay maiuwi sa tama, matuwid, banal. Ano ngayon kung pumapayat ka? Ang mahalaga, tumataba ang puso naman ng iba dahil sa'yo. Ano ngayon kung paminsan-minsan nawawalan ka ng gana dahil sa sinasabi ng iba sa iyo? Ang mahalaga ay nangingibabaw pa rin, hindi kung ano ang sinasabi ng ibang tao sa iyo. Sa halip, ang mahalaga pa rin ay nangingibabaw kung ano ang sinasabi ng Diyos Ama sa iyo. Hindi ka tumatanda at hindi ka tumanda sa araw na ito. Ano ngayon kung tumanda? Some things get better with age. Ika nga sa wikang Ingles. There's a famous parlance which says, some things get better with age. May mga bagay-bagay na lalong nagiging matindi, maayos, sa pamamagitan ng edad o taon. And you are one of them. Isa ka doon sa mga bagay na yun. Alak, masarap daw kapag nagtatagal at tumatanda. Ganyan din naman ang iyong pagkatao. Kaya, lagi kong ginigreet ang iba kapag kaarawan nila. At ito rin ang una kong punto na nais ipaabot sa iyo sa oras na ito. If some things get better with age and you're one of them, therefore, you're not getting older. You're getting better. You are not getting older. Hindi ka tumatanda. Sa halip, you are getting better. Lalo kang nagiging mabuti. Amen? Kaya kahit na
56. Ang mahalaga, 5, 6. Ibig sabihin, tumutubo ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. Tumutubo. Pangalawa, ano naman kaya ang nakalaan para sa iyo sa bagong taon na naman, panibagong taon na kakaloob ng Diyos? Alam niyo po ba kung ano nakalaan para sa Kanya, kay Apo Conching, sa panibagong taon? Hindi niyo alam, no? Ibinulong sa akin kanina, ang nakalaan daw para sa iyo ay isa na namang bagong buhay na may bagong biyaya. Amen? Ano pang this is what is always at stake ahead of us. Kapag pinagkalooban ka ng Diyos Ama ng biyaya ng iyong kaarawan, panibagong buhay, ang panibagong taon ito, Apo Conching, ay isa na naman pagkakataon upang matamasa mo ang biyaya na para sa iyo. No more, no less. Wala nang iba pa. Oo. Another year is given to you. Another year of blessings from the Lord. Huwag mong kalimutan ito. Ano yung nakalaan? Ano yung para sa iyo? Anong mangyayari? Anong maaaring hindi natin alam, pero isa lang ang alam natin. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, ang panibagong taon ay isang taon na puno ng biyaya na sa atin ay naghihintay. Kaya, good luck. Good luck. There's more to life, Apo Conching. Yun bang, sabi ko nga, ang mahalaga, nagiging mabuting tao ka. Mabuting alagad niya. Mabuting mananampalataya na may naniniwala at sumasampalataya sa Diyos ng dahil sa iyo. At pangalawa, ano ngayon ang nakalaan para sa iyo? Wala nang iba pa, kundi ang higit pa na biyaya kung ihahalin tulad at ikukumpara mo sa taong lumipas. Mas marami, ika nga, nag-uumapaw. Nag-uumapaw. Bakit nag-uumapaw? Simple lang. Kasi alam niya, hindi mo hinahawakang mahigpit ang mga biyaya niya. Sa halip, anong ginagawa mo? Alam ng Diyos Ama, bukas palad at kamay na ipinagkakaloob mo rin ito sa iba. Kaya nga, 5, 6, malaki ang tubo. Kahapon nabanggit ng isang kapatid na pare, the greater you love, the greater you give. A person who loves greatly gives greatly. Ang taong nagmamahal, ang taong marunong o nagbibigay ng pagmamahal na marami, ay isa rin taong nagkakaloob, nagbibigay ng marami. Kaya nga, ito ang kagandahan ng pagiging alagad mo sa ating Panginoong Hesukristo.
hindi nasasayang kumbaga ang biyaya na nakalaan para sa iyo. Kaya maraming tubo. At pangatlo, Apo Conching, hindi ko alam kung may kamalayan ka. Alam niyo po ba ang kahulugan at pinanggalingan ng pangalang Conching? Conchita, Constancia, etc. Actually, galing po ito sa, ang pinanggalingan niya sa Spain, Spanish, it's a Spanish origin. Ang ibig sabihin po ay little cunt, C-U-N-T, little cunt. Pero mas kinalaman, kung itatranslate natin, little seashell of pearl. Little seashell of pearl. Yun ang literal na kahulugan ng little cunt. Masarap ang magdusa at mahirapan sa ngalan ng Panginoon. Alam ko, alam mo ang sinasabi ko. Pero ang alam ko rin, ang isang shell of pearl, ano po ang pagkain at kinukuha lahat ng isang perlas na nasa shell? Ang dumi ba o ang malinis na parte ng dagat? Or sa ibang pagtatanong, papaano na bubuo ang isang perlas? Sa linis ba ng dagat o sa dumi ng dagat? Sino nagsasabi sa linis? Ngayon, wala na. Sige, sirit na. Sa dumi. A pearl becomes natural, becomes or will be in its proper completion, nagiging ganap. Alam niyo po ba, sa pamamagitan ng dumi ng dagat. Pero nakapagtataka, habang kinakain at kinukuha niya, tinatanggap niya yung dumi, doon siya lalong nagiging ganap na perlas. Parang akma-akma yung origin at kahulugan ng pangalan mo sa ibig sabihin na little shell of pearl. Nagiging totoo at ganap na perlas lamang ang nasa loob ng shell habang tinatanggap niya ang dumi ng dagat. Di ba't ganyan ka? Problema lang may problema. Nasa iyo. Sakit ng may sakit. Pag nanggagamot ka, sino ba ang bumibigat? Di ba? Kapag may pinapalayas kang anumang masamang espiritu, sino ba ang nanghihina? Sa ibang pananalita, wala kang pagkakaiba sa isang shell na may perlas sa loob. Kaya, lalo kang nagiging mahal. Mahalaga. Puro. Dahil sa pagtanggap mo ng iba't ibang mga bagay na, yun nga, tao tayo na nabibigatan, tao tayo na nag-iisip, tao tayo na nag-aalala, tao tayo na naaawa. The more you receive the pains, the thwarts, and all of other people,
the more you become pure, like a great pearl in the vast ocean. Kaya, panindigan mo ang iyong pangalan. Apo Conching. Sige, ituloy mo lang yan. Dahil wala ka ng ibang kasama kundi ang Panginoong Jesucristo mismo sa pag-aalay niya ng kanyang buhay. At ako naniniwala makakagawa ka pa ng maraming himala sa ibang tao. Panindigan mo lang. Panindigan mo lang. At ang ngalang Conching, galing nga sa Espanyol, sa Spanish origin. Alam niyo po ba ang ibig sabihin nito ay conception? Ibig sabihin ng conception sa Tagalog ay conception. Pinaglihi. Saan ka pinaglihi? Alam niyo po ba saan pinaglihi si Apo Conching? Hindi niyo alam. Nako, ipinaglihi po siya sa tiyan ng ating mahal na Birhen Maria. Ang ibig sabihin, pinaglihi siya kanino? Pinaglihi ka sa ating Panginoong Jesucristo. Sa takbo ng buhay mo, sa gawain mo, ang lahat, wala nang ibang matutunghayan, Apo Conching, kundi ang pakikiisa mo sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. You were conceived by the Holy Spirit. Panindigan mo ito. Ipinaglihi ka sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya, sinasabi mo nga, sensya na among, lagi ko pong naririnig, lagi niya sinasabi, sensya ka na among, hindi ako mayaman. Hindi totoo yun, mayaman ka. Hindi ka mayaman sa material na bagay o finansya. Pero the mere fact that you were conceived by the Holy Spirit, it's already a treasure that you have really to cherish. Mayaman ka, at yayaman ka pa, tandaan mo yun, sa mga biyaya na nakalaan para sa iyo sa darating na taon. Kaya, uulitin ko lang, Apo Conching, some things get better with age. Something get better with age. And you are one of them. Therefore, you are not getting older, but you are getting better. Pangalawa, another year is given to you. And that another year is another year of blessings. At pangatlo, akmang-akma ito sa buhay mo bilang alagad ng Panginoong Jesucristo na ang pangalan mo, Conching, nagmula ito at nanggaling ito sa Espanya na nangangahulugang little can. Literally, ang ibig sabihin, little shell of pearl. Little shell of pearl. Ang perlas, hindi magiging galap na perlas kung hindi niya tatanggapin ang iba't ibang mga dumi na nahihirapan siya habang tinatanggap niya. But the more kung kailan siya nahihirapan, doon siya lalong nagiging ganap na perlas. At sa ganitong pamamaraan, tunay na ganap na perlas lamang ang isang tao, ikaw yun, kung iyong babalikan kung saan ka tunay na nanggaling at ipinaglihi. Ipinaglihi ka
sa banal na Espiritu. Kaya nga't buhay na buhay ang Espiritu ng Panginoon sa iyo. Kaya, sa letrang G, 5-6. Salamat sa iyo. Salamat sa marami at malaking tumubo ng malaki ang pinagkaloob na buhay ng Panginoong Diyos sa iyo. Naway ang iyong pananampalataya sa Kanya ay umabot hanggang kung malaki ang tubo sa iyo ng Diyos, definitely malaki rin ang responsibilidad na ibibigay sa iyo. Malaki ang responsibilidad. Pero isa lang ang alam ko, Apo Conching. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Pero sa ngalan ng makapangyarihan Diyos, sa ngalan ng mapagmahal na Diyos, sa ngalan na nagbibigay buhay na Panginoong Diyos, kaya niya. Kaya't kaya mo. Hindi ka pinangakuan ng Diyos na ganap na kapanatagan ang pinangako sa iyo kapag ikay nababagabag at nababalisa, kasama mo siya. Hindi ka pinangakuan ng isang maluwag, marangyang pamumuhay ang ipinangako niya kapag ikaw ay tila nasisikipan. Nandoon siya. Hindi ka pinangakuan ng buhay ng umingiti lagi. Ang ipinangako sa iyo kapag umiiyak ka, pinupunasan niya ang iyong luha. Hindi ka pinangakuan ng isang tunay na kapangyarihan na galing sa langit. Ang ipinangako niya ay sumampalataya ka at maipagkakalob sa iyo ang kapangyarihan ng langit. Sa ibang pananalita, hindi sinasabi ng Diyos na kaya mo ang lahat. Ang sinasabi niya ngayon sa iyo, kaya ko, kaya't huwag ka lang bibitiw, makakayanan mo. Hawakan mo to. Hawakan mo to. Bilang pagtatapos, hayaan mong tapusin ko ito sa isang istorya na sabi ko na yata minsan, ang kaibigang ni Jesus na gustong tumawid sa isang, dahil nga cliff, bangin, so tumawid sa isang parte ng bundok. Sabi ng kaibigan ni Jesus, tatawid tayo dito sa isang kondisyon, sabi niya kay Jesus. Ano yun? Tatawid tayo, hahawak ako sa iyo. Hahawak ako sa iyo. Nangiti si Jesus sa request ng kaibigan niya. Sagot ni Jesus, hindi, mas maganda kung ako ang hahawak sa iyo. Ano naman ang pagkakaiba? Tanong ng kaibigan niya sa kanya, kaibigan ni Jesus, kung ikaw yung hahawak sa akin at ako yung hahawak sa iyo. Sumagot si Jesus, kung ikaw ang hahawak sa akin, baka pag nasa gitna na tayo at hinipan na malakas na hangin ang tulay ng Chin, hanging bridge, baka bitawan mo ako. Baka bitawan mo ako. Pero kung ako ang hahawak sa iyo, kahit na anong mangyari, hindi kita bibitawan. Kaya't sa araw na ito, nakikiusap ako bilang kapatid sa buhay pagsuyo. Hayaan mong makasama kita sa hawak ng ating Panginoong Diyos. Kung ikaw ay may tinatawag sa iyong mga anak na mother's touch, himala, haplos ng nanay sa anak, nakakapagpagaling, nakakapagpagaan, yung payapa ng kalooban at pagkatao,
meron din naman tayo tinatawag na in God's hands. In God's hands. Magiging tunay na payapa, tunay na panatag, tunay na ganap na tao at nilikha ka niya bilang may isang kadahilanan sa kanyang pagkalikha sa iyo. Kaya happy birthday, Apo Conching. Pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos sa banal na misang ito. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Magsitayo ang lahat sa halip na idalangin natin ang mga pangangailangan ng bayan. Pakiyuko ang iyong ulo. Pakiunat ang iyong kanang kamay kay Apo Conching. At ibigay ang kapangyarihan ng ngalan ng Panginoon habang nakaunat ang iyong kanang kamay sa Kanya. Diyos Ama, kasabay ng pasasalamat na iniaalay namin sa iyo, hinihiling po namin ngayon sa oras na ito. Pagkalooban mo po ng isang kamalayan na mahina ang anak mo sa ngalan mo, siya ay tunay na lumalakas. Pagkalooban mo po ng puso na tumatanggap sa anumang sakit at hirap ng buhay, nasusugatan, pero sugat na kung saan dugo ang dumadaloy, dugo na nagbibigay buhay sa iba. At higit, Panginoon, maging duwag sana siya. Duwag sa iyong kalooban. Tanggapin niya ng buong buo ang iyong banal na kagustuhan. At hindi matapang na lumalaban sa iyo. Naway ang pagpupuno mo ng iyong pagpapala ay tunay na mangyari sa iyong anak na pinagkalooban ng buhay upang magbigay at mag-alay ng anumang biyaya na sa iyo ay galing. Ano man po sana ang sabihin at gawin niya, ang lahat ng ito ay mangyaring lahat sa iyong banal na kalooban at kagustuhan. Hinihiling namin ito sa kapangyarihan ng ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, sa patnubay ng Diyos Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo at makisa sa pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain pati na ang ating mga sarili ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pitaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isa sa amin na nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming lahat ay magikatawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan niya ang Ama. Hinati niya iyon at iniabot sa kanyang mga kaibigan na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman pagkatapos ng hapon, kinuha niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan, Ama. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga kaibigan na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin."
misteryo ng ating pananampalataya. Jesus, aming mahal, sa pag-ibig. Oo, Jesus, sa huling pagkakataon, pakiyuko ang ulo at damhin ang buhay. Damhin tayo buhay habang pinapasalamatan ng Diyos sa isang mahalagang biyaya niya sa atin. Sumampalataya ka na ang biyaya ng Panginoong Diyos hindi manggagaling sa labas, manggagaling sa loob. Nakapaloob na yan sa buhay mo. Ang mahalaga, hanapin mo, saliksikin mo ang kanyang kaharian sa buhay na iyan. Ang lahat ay may pagkakaloob sa iyo. Kaya Ama, sa mga pagkakataong hindi namin ganap na minahal, iningatan ang aming buhay na galing sa iyo, kaawaan mo po kami. Naway tanggapin mo pa rin kaming lubusan sa buhay na walang hanggan. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga mananampalataya at anak ng Diyos Ama, tumawag tayo ngayon sa Kanya sa pamamagitan ng dasal na itinuro ng ating Pong Jesucristo.
namin kaming lahat ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng aming Panginoon na tunay na tagapagligtas, ang aming Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Panginoon, tignan mo po ang pananampalataya ng iyong mga anak. Huwag mo pong tignan ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kaming lahat ng kapayapaan, ng pagkakaisa, na ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging nasa inyo. At sumainyo rin. Masaya nating ipagkaloob ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo sa mga kapatid sa pananampalataya. Kapayapaan sa inyo lahat. Kapayapaan Peace po. be with you po. Sige po, pakibigyan ng konting yakap ang mga kapatid natin. Sige po. Mga kapatid, ito ang tunay na halaga, kahulugan ng ating buhay. Tayo ang dahilan kung bakit siya ay nagkatawan tao. At ang pagbibigay niya ng bagong buhay ay siya rin naman dahilan upang ang ating kapwa ay bigyan din naman at pagkalooban ng panibagong buhay. Kaya't mapalad tayong lahat na pinapalakas niya
sa pag-anyaya niya sa bawat isa na naglalarawan at nagpapahayag na tanggap pa rin niya tayo hanggang ngayon, kasalukuyang kapanahunan sa kabila ng ating mga kahinaan at nagawang kamalian. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsasawak ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay magdulot nawa ng buhay na walang hanggan. Amen.